Ang topic natin ngayon mga kaistorya ay tungkol po sa isang bagay na magpapayaman sa Pilipinas pero may humaharang. Ang humaharang ay mga politiko din na inaasahan sana natin na tutulong kay Presidente BBM para mapaunlad na ng mabilis ang Pilipinas. Pero nakakalungkot, bigla na lamang natin nakita na sila pala ay kumukunta. Mas mabilis uunlad ang Pilipinas kung itong napakalaking kayamanan ng Pilipinas ay mapapakinabangan natin. Hindi natin ito mapakinabangan gawa ng mga kaistorya dahil nga po sa mga politiko na ilang dekada nang hinahadlangan itong isang hakbang na ito. Alam nyo kung gaano kalaki ang kayamanan ng Pilipinas? Sabi nga po mga kaistorya ng isang news article, ng ahensya ng gobyerno natin, ang Pilipinas daw po ay nakaupo sa bundok ng mga ginto. Ginawan ko na ito ng topic, hindi ito literal na ginto mga kaistorya. Ito po yung natural oil and gas deposit po dyan sa West Philippine Sea. At hindi lang po sa West Philippine Sea, alam nyo magugulat kayo. Nasagana pala ang buong bansa ng Pilipinas, kalat sa lahat ng kapuluan ng Pilipinas, ang mga area na may mga posibleng natural oil and gas deposit. Kailan nga lang po ay naglabas po ang ng bidding para sa eksplorasyon ng oil o ng gas sa kalupaan ng Pilipinas. Ginawa ng topic yun natin. Alam nyo, hayaan yung ibalik ko muna sa inyo itong napakagandang artikulo na ito ng Philippine News Agency. Mayaman pa ang Pilipinas kung tutuusin sa isa pong bansang kasama po ng OPEC. Mayaman pa sana tayo sa kanila. Marami pang mga kababayan natin ang hindi nito nakakaalam. Kaya pakishare po at pakilike mga kaistorya. No? Anong sabi dito? PH holds 26.3 trillion untapped oil deposits. Dollars po yung trillion na yun na binabanggit 26.3 trillion US dollars untapped oil deposits. Napakalaki niyan mga kaistorya. Sobra-sobra pa yan para ipambayad sa utang sana ng Pilipinas. Sobra-sobra pa yan para mapalakas natin ng ganun na lamang at mamodernize natin ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ganun po yan kalaki, yung kayamanan na yan. The Philippines is virtually sitting on a mountain of gold. Tingnan ninyo yung mga termino with untapped hydrocarbon deposits estimated at 26.3 US dollars o 26.3 trillion US dollars, mostly found in a disputed Spratly chain of islands, more than enough to free the country from the shackles of poverty. Tingnan ninyo yung mga termino na ginagamit palakihin ko nga. Ang Pilipinas ay parang kagaya ng nakaupo sa bundok ng mga ginto. Ano yung bundok ng mga ginto na yun na tinutukoy? Yung hydrocarbon deposits. Yan po yung mineral, yan po yung oil na nakadeposito po dyan sa West Philippines. Noon pa sana natin napakinabangan yan. Kaso pinatalsik si Apo Lakay Pinatalsik ang Marcos Sr. Planado na sana yan. Pinasurvey na po yan ni Apo Lakay noon sa kanyang termino. Alam na po niya yan noon pa. Ayan kaso tingnan niyo. Tapos, hindi natin namina-mina yan. Bakit? Kasi nga mga kaistorya, itong isang hakbang na ito na laging hinaharang ng mga politiko noon, hindi matuloy-tuloy. Sinusubukan naman ngayon uli. Sa administrasyon po ni PBBM, hindi rin may humaharang na naman. Naging napaka-sensational pa nga ng usapin at pinasama pa Isa si Duterte dun sa mga nagbigay pa ng masamang ibig sabihin dun sa sinusulong na yun Tingnan nyo ang termino na sinabi dito More than enough to free the country from the shackles of poverty. Sobra-sobra pa para ang bansa natin ay makawala sa tanikala ng kahirapan. Isipin ninyo yung mga termino na yan, mga kaistorya. Nakakalungkot. Noon pa sana ito mga kaistorya, pinakinabangan ng Pilipinas. Baka tayo ngayon ay superpower. Baka tayo ngayon hindi binubuli-buli nitong China kasi nung panahon ni Apo Lakay malakas tayo. Hindi tayo nun binubuli-buli ng China. Hindi sila nangangahas nun na tayo mga kaistorya ay panghimasukan sa loob ng ating exclusive economic zone
at kamkamin yung atin pong maritime territory dyan sa West Philippine Sea. Pagkatapos ng termino niya, anong nangyari? Di ba, mga kaistorya? The oil deposits have been there for centuries. Hindi nga pinakinabangan, yet they have remained untouched. This is sad because these oil deposits could have been tapped for the economic development of the country. Tingnan ninyo. Ito, alam din ito ni Madam Imelda Marcos. Nung siya po ay tatakbo sa pagka-presidente noong dekada 90, no? Binanggit niya ito. Ito ikang napakalaki na hydrocarbon na ito, na deposito dyan sa karagatan ng Pilipinas, ay maaari itong pagmulan ng gulo dahil nakita na niya noon, mga kaistorya, na posible nga pong ito ay targetin kagaya ng China. Yan naman dahilan. Pinasurvey na nga ng China eh. Yun po yung binabanggit noon ni Madam Imelda Marcos na ginawan ko ng content na dragon. Si China ang tinutukoy niya doon. Yun po yung kanyang nakita noon. Malayo talaga ang tanaw eh. Ng isip ng mga Marcos eh. Alam nila eh ang posibleng mangyari. Alam nila ang posibleng mangyari. Kaya lang anong ginawa ika sa konstitusyon ni Cory Aquino? Eh, binura yung, kumbaga, pagmamay-ari natin eh. Legal na pagmamay-ari natin, mga kaistorya. Tingnan nyo ang nangyari din sa Sabah. Kung tutuusin, talagang atin yun. Hanggang ngayon eh. Pasensya na kayo ha. Balik tayo dun sa topic. Alam ni Ma'am Imelda, noon pa yan, mga kaistorya. Binanggit niya, ginawan ko yan ng content. Hanapin po ninyo yun, mga kaistorya. Sino yung dragon na tinutukoy ni Madam Imelda Marcos? Hanapin nyo yun. Para malaman. Ang ganda po ng ano nun. Nung content na yun, ang ganda ng topic na yun, in-upload ko din po yun sa Facebook. Nag-trending po yun sa Facebook. Ha? If finally tapped, no? Tingnan niyo, ito muna. This is sad because these oil deposits could have been tapped for the economic development of the country. Dalawa kasi, mga kaistorya. Dalawa. Ito contributor lang itong tinutukoy ko sa inyo. Yung isa na yon, mga kaistorya, pag yun, mga kaistorya, nakalusot, may ilang humaharang doon. Posible na ito, mga kaistorya, na ma-exploit po natin. Yun lang kasi talaga ang hadlang, mga kaistorya. Yung isa na yun, mamaya. Alam nyo na yun siguro. Pero puntuhan ko muna ito. Nakakalungkot, may mga politiko na humaharang, hindi mo alam kung nakanino ba talaga ang sinseridad nila. Kung nakanino ba talaga ang pagmamalasakit nila. Hindi ako naniniwala sa mga kung ano-anong dahilan na binibigay nila kung bakit kinukontra nila yun. Mamaya pupuntuhan ko. If finally tapped, the Philippines would not have to import expensive oil. Alam nyo, ito ang isa sa dahilan eh. Ito na nga ang pinaka-primary na dahilan eh. Kung bakit ang mahal-mahal ng kuryente sa Pilipinas, ang mahal-mahal ng pamasahe, pati mga bilihin at serbisyo dito sa Pilipinas, apektado. Kasi nag-i-export po tayo ng expensive oil na yan eh. Yung expensive oil na yan, akala nyo ba sa mga sasakyan na yan lang yung ginagamit? Hindi. Akala nyo ba sa mga factories lang yung ginagamit? Hindi po. Maging sa paggawa ng kuryente dito sa Pilipinas, ginagamit din po yun. Ini-import pa natin. Kapag ito'y pinakinabangan natin, mga kaistorya, hindi na natin kailangang mag-import pa. Ang laki ng ibababa ng presyo ng kuryente, ng pamasahe, ng mga bilihin, ng mga serbisyo. Lahat yan. Dadagsa pa dito, mga kaistorya, sa Pilipinas. Ang mga foreign investors, kasi alam nyo, itong mahal na kuryente, isa yan sa iniiwasan ng mga foreign investors dito sa Pilipinas. Ina-address yan ng administrasyon ni PBBM at ng House of Representatives, may humaharang. Binubula ang mga Pilipino ng mga humaharang. Kung ano-anong dahilan ang ibinibigay. Oo, naku po. Ewan ko sa mga kapwa natin Pilipino na ito. Kaya kayo maging matalino kayo sa pagbuto. Mga kaistorya, tingnan nyo yung markahan nyo na ang pagbumukha niyang mga politiko na yan. Huwag nyo nang ibuto yan sa susunod. Markahan nyo na. Ang nakakalungkot kasi dito sa Pilipinas pag sabi nga pag nahatagan ng pera, okay na, bubuto na. Hindi nila alam ilang taong uupo yun, yung epekto ng pagpapabayad mo sa buto mo. Ilang taon ang epekto nun, ilang taon yan manunungkulan. Ilang taon yan dyan mangungurakot? Of course, mangungurakot yan. Bumili ng buto. Sa kanyang sa area na nasasakupan, nung kinakampanyahan niya, ilang milyong peso, ilang daang milyong peso ang gagastusin niyan sa pagbili ng buto. Magkano lang ang sahod niyan?
Paano niya mababawi yung ginastustan? Natural mangungurakot siya. Kaya kayo, maging matalino kayo. Inuto kayo sa kakapirasong pera, pero hindi nyo alam, ang laki-laki ng nanakawin yan sa kaban ng bayan. Maging matalino kayo, mga kaistorya. Ha? Ito, tingnan nyo ito. Dahil po ito sa pamumulitika, sa maling sistema ng politika sa Pilipinas, kaya itong napakalaking kayamanan natin na ito sa West Philippine Sea ay hindi natin mapakinabangan hanggang ngayon. Kung hindi nila ginawa ng masama ang Marcos Sr. noon, matagal na natin itong pinakikinabangan. Nang mawala ang Marcos Sr., mga kaistorya, binuli na tayo ng China, naagawan na tayo ng teritoryo, hindi na natin ito mapakipakinabangan. See? Ganyan ang nangyari sa Pilipinas. Ilang dekada? Mahigit 30 taon tayong ganyan ang sistema, at kapag hindi pa natin tinanggal yung mga salot na yan ng mga politiko dito sa bansa natin, mga kaistorya, patuloy tayong magiging ganito. Malaki ang hangarin ng administrasyon ni PBBM na maiangat ang ekonomiya natin. Sama-sama tayo. Sabi nga niya, sama-samang babangon muli. Ang problema, hindi mahihirapan ang presidente na gawin yan. Kung itong napakalaking kayamanan na ito, hindi natin mapakinabangan, at kung ito na, babanggitin ko yung charter change, hindi lulusot. Di ba may humaharang dyan ng mga politiko? May hindi pumabor sa Senado. Anong concern nila? Kung ano-anong dahilan, pinagbububula tayo. Anong sabi dito? In fact, the country would be an exporter of oil. Pag naging exporter po tayo ng oil, na yan, matik. Biglang yaman ang Pilipinas. And at the same time, provide an answer to the unabated rise of gasoline prices almost every week. See? Kailangan ko pa bang ipaliwanag yan? Ito ang nakatuklas ng malaking kayamanan na yan. Nagsagawa siya ng research, no? Sa kanyang thesis, mga kaistorya. Doon niya po natuklasan yung malaking kayamanan na inanayin natin sa West Philippine Sea. Si retired Brigadier General Eldon G. Nemenzo, a pilot and former deputy commander of the 3rd Air Division of the Philippine Air Force based in Zamboanga City, made a thorough research in his thesis when he took the advanced course at the Command and Staff College of the Philippine Air Force in Villamor Air Base, Pasay City, when he was still in the active service. Palakihin ko nga para nababasa po ninyo. He said, ito ang sabi niya, yung resulta ng kanyang research, he said, the vast oil reserves of the Philippines found in various parts of the archipelago. Kaya tama yung sinabi ko sa inyo, hindi lang sa West Philippines. Nagkataon lang na nandyan yung pinakamalaking deposito ng oil and gas natin. Pero ang totoo, sa buong kapuluan ng Pilipinas, marami po tayong area na may possible po, mga kaistorya, na oil and gas deposits. Ganyan kayaman ang Pilipinas. Napili, alam mo, ito talaga na gusto kong banggitin ulit-ulit. Nanghihinayang talaga akong sobra sa mga plano noon ni Marcos Sr. Kasi, alam niyo kung kagaya ko kayo na nagre-research araw at gabi, malaki talaga ang magiging panghihina. Kasado na po nun lahat, planado na. Kaya nga po mga kaistorya, itinatag ni Pangulong Marcos Sr. ang ahensya nang tungkol po dyan sa mga natural oil and gas deposits po na yan, ay dahil nga po planado na. Siya po ang nagtatag niyan. Batas niya po yan. Planado na niya lahat yan Ang problema, anong ginawa? Alam niyo kung nagtagal pa siguro ng mga 10 taon ang termino niya, ganda siguro ng Pilipinas ngayon. Kaso nga ayun yung nilagang EDSA Revolution Kung pinatulan sila ni Pangulong Marcos Sr., wipe out sila lahat doon. Ilan lang naman yung mga kasama noon ni Tabako at saka ni Enrile. Pasalamat sila, nababanggit din ni Enrile, di ba? Pasalamat sila, mabait yung Marcos Sr., hindi ginustong masaktan ang mga Pilipino. Si General Ver, gigil na gusto ng kaya lang pinigilan ng Marcos Sr. Gasino na yung pwersa noon ni Tabako, ni Ramos, kalakhang bahagi noon ng Armed Forces of the Philippines, nasa ilalim pa rin ng command ng presidente, ipa-wipe out lang sila sa mga fighter jets doon, at mga tangke. Anong mangyayari doon? Tapos sabi si Cory Aquino, wala naman daw doon sa EDSA nung time na yun. Si Enrile din ang may sabi. Ano sabi dito? He said, the vast oil reserves of the Philippines found in various parts of the archipelago, specifically the Reed Bank, inaaligiran na po ng China yan. Pag iniwan natin yan, ay kakamkaming tulin. Laki ng problema ni China.
para maibangon ang ekonomiya nila at ang laki po ng pangangailangan nila sa enerhiya. Kaya nandiyan yan. Hindi lang po double purpose yan. Si China kung bakit nandyan. The largest of them all in the Mischief Reef in the Spratly Islands or the Calayan Island Group. Wala na. Nasa kanila ng Mischief Reef eh. Nakamkam na nila eh. The Philippines, ito tingnan ninyo itong termino na ito. Palakihin ko, mga kaistorya. The Philippines is like a blind beggar sitting on a mountain of gold. Bakit nasabing ganun? Ang Pilipinas, ika, ay kagaya ng isang bulag na pulubi na nakaupo sa bundok ng mga ginto. Bakit ganun ang paliwanag dito ni Philippine News Agency? Anong sabi dito? Within the country's 200-mile exclusive economic zone or EEZ are potential recoverable hydrocarbon deposits worth an estimated 26.3 trillion US dollars. This is more than enough to lift the country from the centuries-long morass of poverty and underdevelopment, sabi ni Nimenzo. Kinote ni Philippine News Agency yung sinabi ni Nimenzo. Bakit ganun? Para ika tayong pulubi na bulag na nakaupo sa bundok ng mga ginto. Kasi ang laki-laki ng kayamanan natin, mas malaki pa kaysa sa isang superpower country na member po ng OPEC. Mas malaki pa kaysa sa kanila. Pero hindi natin pinakikinabangan. Hindi natin pinakikinabangan. Bakit? Alam niyo na ang nangyari. History. May tatanggi ba? History yun eh. Yun ang nangyari. Siyempre, of course, magdadahilan sila. Ide-defend nila ang sarili nila. But, let the history speak. Kung ano talaga ang totoo. Kung ano talaga ang nangyari. Maitatanggi pa. Kaya nga ako mga ka-istorya, naging specialty ko sa aking pagbablog. History, nandyan ang katotohanan eh. Diyan malalaman ng mga kababayan natin ang katotohanan. The huge untapped oil deposits in the country may have attracted other nations like China and the United States. Sabi ko sa inyo, isa yun sa dahilan kung bakit nandyan ang China. Maaaring ganun din ang Amerika. Pero kung papipiliin ako, sa Amerika na ako, hindi sa China. Sasabihin ng mga kababayan natin, nako, one historiador, may personal na interest lang yan. Si Amerika, yan yung yung mga naratibo nitong mga yan ang bukang bibig nitong mga anti-Amerika eh. Anti-Amerika pero China. Nako, may personal interest yan. One historiador. Bakit si China? Wala. May personal interest si China Masama pa nga ang personal interest ni China. Sa personal interest ni China, wala tayong pakinabang. Sila ang makikinabang, damage tayo. Pero sa personal interest ni Amerika, maaari makikinabang sila, pero may personal interest din tayo, nakikinabang tayo. Anong halimbawa nun? Sa EDCA na lang. Depensa natin. Takot ngayon si China, asar sila ngayon. 'Di ba? Bakit? Sige, kantiin nila. Gumamit sila diyan ng armas. May invoke yung Mutual Defense Treaty. In his research, Nimenzo found out that the amount of hydrocarbon deposits in the country could be more than, may bumagsak. Could be more than 26.3 trillion US dollars following the recent discovery of oil reserve in the Sulu Celebes Sea, which is within Philippine territory. The data Nimenzo gathered are supported by findings from other sources, including a report by China's Ministry of Geology and Mineral Resources. Tingnan nyo, tama talaga yung report ko yung dokumentaryo ko Tapos nang galugarin ni China ang South China Sea. Tapos na silang isurvey yan. Tapos na. Tama yung report ko diba yung content ko dyan, live stream din yun Wala na tayo maitatago sa China kasi nagalugad na nila Tama yung report ko, diba? Yun din ang sabi dito that the oil deposits in the Spratly could reach 17.1 billion barrels. Dami 17.1 billion barrels. Alam din umano yan ng China. Isa yan sa target ni China. Tingnan nyo to. Itong susunod na to. This is more than the 13 billion barrels of oil deposits of Kuwait, one of the world's top oil producers. Kung tutuusin, ang Pilipinas pala, mas mayaman pa sa bansang Kuwait. Yung kanilang deposits, mga kaistorya ng oil, ay 13 billion barrels lang.
Samantalang ang Pilipinas ay 17 billion barrels. Yan yung binabanggit ko sa inyo kanina na isang bansang mayaman na member ng OPEC, si Kuwait. See? Ganun kayaman sana ang Pilipinas. Di ba nakakapanghinayang? Ang isang Marcos Sr. Planado na noon. Ginawan ko ng content yan. Lahat ng mga pati yung batas sa exploration and exploration. Ginawa ng Marcos Sr. yun. Sayang. Sayang. Nanghihinayang ako. The Spratly issue has become flashpoint, so on and so forth. Tingnan nyo. Natuklasan 1970. The Spratly issue has become a flashpoint following the discovery of oil underneath the sea in the 1970s. Kaya nga sabi ko sa inyo, panahon ni Pangulong Marcos yan. Alam ni Pangulong Marcos yan, yung malaking deposit na yan ng oil and gas dyan sa West Philippine Sea. Ha? Tingnan ninyo ito. Time to modernize. In 1978, former President Ferdinand E. Marcos issued Presidential Decree 1596 incorporating some islands. Yan, yung pagdedeklara ng Municipal of Kalayaan. Ilang beses ko nang pinakita yan. Aside from oil, natural gas, minerals, and polymetals such as gold, silver, iron, and nickel are found under the sea. Tingnan nyo, hindi lang pala. May mga ginto pa pala dyan at mga silver eh. The Spratly is also rich fishing ground, so on and so forth. Ha? Tingnan ninyo. Grabe, no? Grabing kayamanan ito ng Pilipinas. In 1792, ito na yung tinalakay ko din na ipinangangatwiran ni China, mga kaistorya, na historical daw ang kanilang basihan ng pagmamay-ari dyan. Eh yung 10 line nila, 1940s lang yun. Eh samantalang tayo may sinaunang mapa pa. Ha? Panahon pa ng Kastila yung mapa na yun, 1734 oh. Kung hindi ako nagkakamali, panahon yan ng Kastila. Kolonyalismo nila yan. Ano ba yung mapa na yon? Ito po yung tinatawag na Carta Hydrographical y Chronographica de las Islas Filipinas. Yan po yun. O yung tinatawag na Murillo Villar de Map. Yun po yun. Sayang, no? Sayang. Mga kaistorya. Kaya ako, paborito ko talaga, history. Salamat po sa inyo, mga kaistorya. Mabuhay po kayong lahat. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.